Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila lumabas na naman at nagparamdam itong si Trililing or si Antonio Trillanes. At nung unang paramdam nga ay talagang binanatan na naman si former President Rodrigo Duterte at sinabi na si Duterte nga raw ang dakilang traidor sa bansang Pilipinas. Dito natin makikita mga kaibigan na tila nagpapabango na naman ang pangalan itong si Antonio Trillanes dahil malapit na naman ang senatorial. Gusto talagang gamitin ang pangalan ni former President Rodrigo Duterte at baka marami pa itong mauto na boboto sa kanya. Dito nga natin makikita mga kaibigan na talagang binabanatan pa rin si President Rodrigo Duterte dahil hindi nila matanggap ang kanyang ginawa nung siya ang nakaupo bilang Pangulo sa bansang Pilipinas na wala silang nakulimbat na kahit salapi. Dito natin makikita at mapapatunayan na talagang may puso si former President Rodrigo Duterte kaya naman gusto nilang pabagsakin ang pangalan ng mga Duterte para hindi muli maupo bilang Pangulo ng bansang Pilipinas. Ngunit tila kahihiyan nga ang tinanggap ni Antonio Trillanes na ito matapos ngang sabihin na traidor si Duterte ay tila maraming umalma na netizen na talagang tagahanga ni former President Duterte at buneltahan nga itong si Antonio Trilling Trillanes na ito dahil nagpapabango wala naman itong nagawa nung siya ay nakaupo bilang senador ng bansang Pilipinas kundi puro dada at kurakot lang sa bansang Pilipinas. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa sulit viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Nagsimula yan, 'di ba? Sinabi ng China na kasundo ang Pilipinas sa kanila na tatanggalin niyang yung BRP Sierra Madre sa ayungin. So ang dami pong espekulasyon, syempre yung mga anti-Duterte, sinasabi nila na si Duterte yung negotiate, si Duterte talaga yung nagsabi, nangako. Si Duterte yung nangako tatanggalin yung BRP na yan. Ayon sa mga galit kay Duterte. Pero wala pong patunay, di ba, na siya. Pero ganun pa man, immaterial pa rin. Sa ilang beses na natin sinasabi dito, immaterial na yan lahat. May nagsabi mang Pangulo o wala, nagsabi na po yung kasalukuyang Pangulo na hindi natin tatanggalin yung BRP Sierra Madre. No, yan pa sa pagitan na lang ni Jinggoy yan tsaka ni Bobby Tiglao. Sino ang mas tama sa kanila? Wala na pong pakialam ang Pilipinas kung sino mas tama sa kanilang dalawa. Sinasabi kasi ni Tiglao si Erap daw. Sabi naman ni Jinggoy, hindi yan si Erap. Dahil nagsalita na nga po eh. Okay. Ngayon naman, akala ko talaga yan yung laman no nung sasabihin ni Trillanes kasi yan yung pinag-uusapan eh. Di ba? Kung bakit niya sinabi sa pamagat kasi nakalagay si Duterte talaga ang traidor. Yan po yung pamagat eh. Kaya pinakinggan ko naman yung usapan nila ni Esguerra. Napakalayo po ng mga pinagsabi nito ni Trillanes. Ito ay bahagi po ng kampanya na nakikita natin ngayon. Kampanya po laban kay Duterte, laban po kay Sara Duterte, at laban po kay Pangulong Marcos. Nakahanap po. Alam niyo naman itong mga kakamping dilawan, yung mga kakamping niya ni Trillanes, nakahanap po sila ng kampanya, no? Na tuloy-tuloy para manira sa mga Duterte at sa mga Marcos. Ito po yun. Yung pong, pambomba sa atin ng China. Sa kanila, hindi importante. Alam niyo po, sa kanila, propaganda lahat eh. Ontiveros, dyan sa mga kakamping dilawan, kala Trillanes. Sa kanila, magandang pagkakataon to para siraan natin yung ating mga kalaban sa politika. Yan po yan eh. No? Patuloy na paninira. Bakit po dinadamay pa si Pangulong Duterte? Yan yung pwede nyo itanong, di ba?
Bakit po si Pangulong Duterte lagi pa nilang dinadamay, nagpapahinga na nga? Okay. Kasi naniniwala sila na ang pinakamalakas na presidential candidate, hindi lang naman sila naniniwala sa lahat ng survey yan po lumalabas. Pinakamalakas na presidential candidate sa 2028, hindi po si Leni, hindi po yung kung sino man ang napupusuan nila, kung hindi si Sara Duterte. Ano po yan, makikated po mag-isip yung mga dilawan at kakamping. Bakit po makitid? Pag may formula na sila na gagawin, yun ang gagawin nila kahit palpak. Ano po yung formula nila? Siraan mo yung tatay, masisira yung anak. Di ba? Kasi pwede na po nilang ignore si Duterte. Bakit sila pinipilit pa nilang isama sa lahat ng issue si Tatay Digong? Samantalang namamahinga naman si Tatay Digong. Wala naman siyang pinakikialaman. Natuwa pa nga at very supportive po siya sa Pangulong Marcos. Di ba? Maski nga si Abby, nung sinabi nagkita yung dalawa biglang... Okay, anyways, ang point lang dito, yun no? Siraan mo si Duterte kasi very popular kahit na matagal na siyang nawala sa politika, 1 taon na mahigit, para hindi maging... kasi ang kasikatan ni Sara ay galing daw sa tatay. Nagkamali na nga kayo kay Marcos Siniraan yung tatay na Marcos. Tinambakan pa rin kayo ng anak na Marcos. Yan po yung ginagawa nila, no? Patuloy pong paninira. Hindi po nila matatanggap na si Pangulong Duterte umalis sa panunungkulan na napakataas ang rating. Kaya ngayong wala na siya sa panunungkulan, lahat na ng paninira, binabato nila. Okay. Kaya patuloy po yung kwento tungkol sa war on drugs, kwento tungkol pag may police, di ba? Nakikita niyo yung pattern? Paalala ko lang po sa inyo yung mga pattern, ha? May napatay po ngayon na teenager. Ngayon po napatay. Yung taga Nabota, si Jemboy. Napatay ng mga pulis. Kanino po sisi? Duterte. Di ba? Si Duterte pa ba presidente ngayon? May pattern po sila Lahat ng mga krimen, pura luka. Dinideklara ng lahat na ang dami na po. Halos sangkatutak na pong probinsya. Mga major provinces and cities. Nagdedeklara na si pura luka ay persona non grata. Ano unang binitawan ng mga pari na salita? Kasalanan to ni Duterte. Kahit kay pura luka. No, dahil daw 6 na taon na si Duterte ay nagpalaganap ng mga pagmumura. Si pura luka na may kasalanan, Duterte pa rin. Nakikita niyo po yung pattern. Ngayon naman, binomba tayo ng China. Bakit si Duterte sisisihin nyo? Bakit hindi nyo sisihin yung China? Lahat po sinisisi China. Pero yung mga magagaling na mga dilawan at kakamping, idudugtong na naman niya kay Duterte. Kasi malapit si Duterte. Ayun po yun. So ito po ay kasama sa malaking kampanya na siraan yung mga Duterte. Pero hindi na po kayo nagtagumpay sa mga Marcos No? Malamang hindi rin kayo magtatagumpay rito sa mga Duterte. Okay. Wala po akong duda sa mga kakamping at dilawan na galit kay Duterte. Nagtataka lang ako sa mga kaalyado kaalyado. Mga nagsasabing sila ay Marcos supporters. Bakit nakikigalit kayo sa mga Duterte? Hindi naman kayo dilawan. Hindi nyo ba narinig yung sinabi ni Senator Amy? Kung bakit sila nanalo, malaking dahilan yung pagbabalik ay pag upo ng mga Duterte sa kapangyarihan.
Okay. Katulad ng pambobomba, katulad nung gawa ni Luca, sinisi kay Duterte. Napatay si Jemboy sa Nabutas, sinisi kay Duterte. Kada merong kaguluhan, sisisihin si Duterte. Yan din po. Sinisisi po si Duterte ngayon. Okay. Baka sabihin nyo naman, di ba, tama lang naman yung Badong. Yan sila SAS, di ba, supporter yan. Hindi po porket sinusuportahan nila si Duterte, yung pagiging pro-China nila SAS, wag nyo, isisisi nyo na kay Duterte. Kasama ba si Duterte nung nagpunta yung mga yan sa China? Hindi. May mga katawan po. Sabi nga sa inyo, sila nga eh. Di ba? Pinagmamalaki nga nila mga eksperto sila eh. May kanya-kanya pong buhay yan. Di ba nata nyo si SAS? Bakit nyo idadamay si Duterte kay SAS? Kung nagpo-pro-China si SAS ngayon, kung sabihin ni SAS, ako, kulto nga ako ni Digong eh. Pero nung sabihin ni SAS na mas may karapatan daw yung China at Vietnam sa Ayungin Shoal, kalokohan yan. Hindi po yan dahil Duterte supporter. Ang dami-dami nagsasabing Duterte supporter sila eh. Okay. Isa-isahin po natin. Ang akala kong ipapaliwanag ni Trillanes, yung mga dugtong, yung mga tsorya na si Duterte talagang kausap ng China niyan. Hindi po eh. Ito po yung mga dati nang sinabi. Ito po ang mga sinabi ni Trillanes ha. Bakit traidor si Duterte? Una, pinahinto niya raw yung EDCA. Ikalawa, yung Pogo, pinapasok niya. Chinese po yun. Ikatlo, cell site. Chinese. Telco, third telco. Yung third telco daw ay China. Kaya nagtatayo raw ng cell site mismo sa mga military bases natin. Ikaapat, gusto ni Duterte, in-announce ni Duterte na gusto niya maging probinsya tayo ng China. At yan po ang sinasabi ni Trillanes na dahilan. 6 na taon tayo na under ni Duterte. Kaya 6 na taon na sangkatutak ang trolls ng China sa Pilipinas. Dahil po kay Duterte. Okay, di ba? Parang totoo, no? Isa-isahin po natin. Yan po yung mga sinabi ni no? Yung EDCA kasi enhance ano ba hindi? Enhance cooperation, parang ganun eh. Okay. Yan po ay kasunduan natin with US. Tama. May dalawa po tayong existing na kasunduan sa US, yung EDCA at yung Visiting Forces Agreement. Okay, may pinahinto po ba si Pangulong Marcos? Si Pangulong Duterte? Sa salita ni Trillanes, alam naman ni Trillanes yan. Wala pong pinahinto si Pangulong Duterte. Hindi po niya pinahinto. Trineten niya lang yung BFA. Iba po yung threaten, pagte-threaten, at iba po yung pinahinto niya. Yung EDCA po at saka yung BFA, kasunduan po yan, inaprobahan po yan ng Senado. Kaya hindi po basta-basta yan. Pero ganun pa man, trineten sila ni Pangulong Duterte. Di ba? Nung ayaw nilang bigyan ng visa si Bato. Pero hindi po tinuloy yan. Lalo na po yung EDCA. Wala po kayong makikita na kasulatan, presidential decree, na pinatigil ni Pangulong Duterte yung EDCA. Di ba? In fact, sa mga yung kumukontra sila sa EDCA, isa yan sa sinasite ng kanilang ng kanilang mga kumukontra sa kanila. Bakit panahon ni Duterte may EDCA, bakit hindi naman pinatanggal ni Duterte? Enhanced Defense Cooperation Agreement. Yan. Meron bang EDCA nung panahon ni Duterte? Meron. Bakit meron? Kasi legal yun eh.
legal yung nakasunduan ng Pilipinas. Si Pangulong Duterte, kahit napaikutin niyo po ang mga ulo ng mga tao, siya po ay isang abogado. Siya po ay isang prosecutor. No? Maalam siya sa batas. Iginagalang po ni Pangulong Duterte yung batas. Kaya nga naunahan niya yung ICC. Nerereklamo pa lang sila Trillanes din. Sino ba nagreklamo kay Duterte sa ICC? Di ba sila Trillanes? Nerereklamo pa lang sila, kumalas na kagad tayo sa ICC. Matalino po sa batas si Pangulong Duterte, hindi po siya gagawa ng against sa batas, no? Sa Constitution. Kaya pinafact check po natin yung mga sinasabi ni Trillanes. Okay, ikalawang punto, Pogo. Totoo ba may Pogo sa Pilipinas? Totoo po. Pero ito pong Pogo na to dahil sa People's Republic of China. Tandaan nyo po, iba po yung bansang China, iba po yung mga inchik. No? Iba po yung mga Chinese company. Oh, kung i-research nyo po ang Pogo, ayaw po ng China yan. Dahil lang naapektuhan ng Pogo o ng pasugalan yung mga mamamayan niya. Kaya nga po lumabas siyang Pogo eh. Nakukuha nyo po, tinutugis sila ng Chinese authority. Dahil maraming nalululong na mga inchik sa China sa pasugalan. Ayaw po ng China nun. No? Actually, pinipigilan tayo ng China. Sinasabihan tayo ng China na ipatigil nyo yung mga Pogo. Pero dahil independent tayo, teka muna, kumikita kami riyan eh. Ang laki na kinikita namin dyan, bakit nyo kami didiktahan na ipatigil yung Pogo? Yung po yun, hindi po yan under, no? Yung teka lang, may tatanggalin ako. Matagal na tong agatati na to eh. Sabi naman sa inyo, anong bawal dito? Bawal banatan yung may-ari ng channel. Nawili ka na, di ba? Matagal na akong binabanatan yan. Okay. Bawal po kasi magsinungaling dito. Ang sabi niya, mas magaling daw sa akin si Maravillas. Pwede pong masikat siya at mas pogi. Pero hindi ko tatanggapin na mas magaling siya. Okay. Yun po yung katotohanan sa Pogo. Ayaw po yan ng gobyerno ng China. Tinanggap po natin sila, mga korporasyon po yan. Mga Chinese po nag-ooperate, pero hindi po sila, pinagbabawal po sila sa loob ng China. O, malinaw po yun, ha? Okay. Ikatlo, cell site ng China nakatayo sa mga military. Parang totoo din yan. Pero ang totoo po, dito yun eh. Tatlo lang po ang alam ko eh. Tatlo lang po ang nag-ooperate na telco sa Pilipinas. Diba? Smart, kasama ng PLDT, Globe, at saka yung pinakahuli, yung dito. Ang alam ko po sa dito, legal. Ang alam ko po sa dito, binigyan po yan ng prangkisa ng Kongreso. Bakit po parang pinalalabas nyo na illegal yung dito? Illegal na legal yan, nagtitinda po ng mga SIM card yan sa mga mall. Yan yung problema eh, no? Ang galing po nilang gumawa ng paraan, ang galing po nilang gumawa ng diskarte, napapasamain nila kahit legal na legal. Yun dito po, hindi nga ako parte niyan. Actually, hindi ako bumibili ng stock ng dito. Lugi nga ako sa Globe. Sa stock market. Pero hindi. Pero wag niyo naman kaming bulahin na yan ay illegal yung dito na yan. May prangkisa po yan. Kung binigyan nyo ng prangkisa yan bilang third telco, natural, magtatayo yan ng sarili niyang mga cell site. Di po ba?
O kung legal pala yan, bakit hindi pinalalayas ngayon yung dito? Alam ko po legal na legal yung operasyon nandito. Ang operasyon po nandito, above board po yan. Wala po akong narinig man lang. Ewan ko kung anong sinasabi nyo na cell site ng China. Tignan nyo. I-twist-twist lang yung salita, parang ang sama na ng dating. Pinayagan ni Duterte na magtayo ng mga cell site ng China sa mga military base. Ha? Magagalit naman yung tao, ha? Talaga? Cell site po ang sinasabi niya eh. 3 lang po ang may cell site dito. Smart, Globe, tsaka dito. Sino po doon ang illegal sa 3 na yun? Malamang ang tinutukoy niya dahil bagong tayo yung dito. Kung illegal pala yung mga cell site nandito, bakit hindi inimbestigahan sa Senado yan? Utya yung umihinga sa, hindi naman pinagtatanggol yan dito. Kung may illegal na ginagawa yan, imbestigahan nyo. Kung yung baklang gustong umihi sa CR ng babae, inimbestigahan nyo sa Senado. Bakit hindi nagsasalita si Ontiveros tsaka sila Subiri na may illegal pala dyan? Hindi namin alam na illegal pala yung dito na yan. Kung palabasin nyo, parang illegal eh. Di imbestigahan natin. Wala kaming pakialam dyan, di ako kasosyo dyan. Huwag nyo sabihin na palalabasin nyo para mapasamahan nyo si Duterte na may illegal na ginagawa yan. Ang alam ko may prangkisa yan. Di ba? Kaya punto por punto, lahat po ito palpak eh. At eto po, dito siya nagdiin eh. Sinabi pa ni Duterte na gusto niyang gawing probinsya ang China. Ang Pilipinas ang China. Natatandaan ko, sinabi talaga yun eh. Di ba? Kaya, ang dali naman mag-search eh. Ayon po sa akin pag-search, una pong tumambad sa akin. Di ba yung China. Siyempre, madali lang po mag-search eh. China, province of Duterte, province China, ganun. Lalabas na kagad. Alam niyo po kung ano unang lumabas dito sa search natin? Balita ng Rappler. Ito po Rappler po to ha. Hindi po kakampi to ni Duterte. Ano po balita ng Rappler? Duterte jokes. Why not make Philippines a province of China? Diyos ko, ang pinagbabatayan mo para sabihin na traitor si Duterte, mismo yung Rappler ang nagsabi na yun ay joke. Well mga kaibigan, dito nga natin makikita kung gaano nga talaga kakapal ng mukha itong si Antonio Trillanes na ito dahil hindi di umano tinitigil ang paninira kay former President Rodrigo Duterte. Dito nga natin makikita na mismo na rin ng mga Rappler na hindi suporta kay dating former President Rodrigo Duterte ang nagsasabi na hindi traidor ang ating Pangulong Duterte. Dito nga natin makikita na talagang ginagamit lang ang pangalan na Duterte para bumango si Trillanes na ito. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin, ano ang inyong mga opinyon? Just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.